DS na naman na naduwag. Ito nga po si Congressman Pulong Duterte dahil nga inibitahan siya ng ICI. Gihan niya po, no? Hindi siya, kumbaga ang letter na inilabas niya, sinasabi niya na hindi siya sisipot or hindi siya dadalo sa ICI. Di ba mga kababayan, kung ikaw ay wala namang kasalanan, wala ka namang ginagawang mali, wala ka namang kinurap, no? Ano ba naman yung umattend ka? Well, sa bagay nga naman, wala pa naman itong inaatinan na kahit anong hearing dahil nga mukhang natatakot na duduwag. Ganun ba ang mga Duterte, mga duwag? Alam mo yung puro ka dakdak sa social media, puro ka kung ano-anong pasaring mo sa social media, tapos pag naimbitahan ka na, taneme ka na, tago ka na, pat nabahag na yung buntot mo. Ganun na ba yun? Ibig sabihin ba neto, natatakot kang may matuklasan, lalo na yung mga nabilog mo na utak ng mga supporters mo. Yun ba yun? Kaya ka natatakot umattend? Di ba kasi kung matapang ka talaga, kahit ano pa yan, aatinan mo yan. Di ba, syempre, malakas ang loob mo eh. Wala alam mo sa sarili mo, wala ka naman tinatago, wala kang kasalanan. Pero dahil guilty ka, hindi ka talaga a-attend. On the other hand, Congressman Sandro Marcos ay na-invite din. Personally pa siyang nag-send ng letter na a-attend siya dito nga sa hearing. At kanina lang kakatapos lang ng hearing eh. Kung ipagko-compare mo, mas visible si Congressman Sandro Marcos sa mga hearings, uma-attend talaga siya. Para i-clear yung pangalan niya, di ba? Tsaka para kung may mga tanong, sabi nga ni Kong Sandro, kung ano man yung tanong, no, itatanong sa kanya, sasagutin niya. At kung ano man yung inihinging mga dokumento, ipapasa niya. Kumbaga makikipag-cooperate siya. No? Para mas kumbaga yung investigasyon, makatulong siya dito sa investigasyon na ito. Pansin niyo, di ba? Sabi ko nga kanina, itong si Pulong Duterte, never umattend ng mga hearings. Aside sa never umattend sa hearing, absinero pa yan. Alam mo yan, laki-laki ng sahod mo. Sumasahod ka dyan, buwan-buwan, tapos hindi ka pumapasok, hindi ka nagtatrabaho. Ano ka dyan, palamunin, nagpapalaki ka lang? Di ba kung malinis talaga si Pulong, kung wala talaga siyang tinatago, bakit hindi siya umattend? Ganun ba kahirap yun? Ito ba nagpapatunay na ganito kaduwag ang mga Duterte na magaling lang magsalita? Pero pag andyan na ininbitahan na, hindi umaattend dahil umuurong yung buntot. Alam nyo, hindi lang naman sa akin, marami sa mga kababayan natin, importante sa amin na nakikita yung presence, lalo na yung mga tao na iimbitahan sa hearing, no? Dito makikita yung transparency at commitment ng isang opisyal ng pamahalaan. Alam nyo mga kababayan, pareho silang nasa posisyon, pareho silang nasa gobyerno, pareho silang may responsibilidad sa mamamayang Pilipino na kung ano man yung mga aligasyon tungkol sa kanila, 'di ba? Ano ba naman yung umattend ka para linisin yung pangalan mo or klaruhin yung mga bagay-bagay. Lalo na kung ikaw alam mo sa sarili mo na hindi totoo yun. Kasi ito lang naman yan. Kung wala ka talagang involvement, hindi ka talaga sangkot, no? Wala kang kumbaga involvement dito nga sa issue sa flood control. Mas matapang ka, kumbaga taas noo kang haharap sa ICI para patunayan na wala kang kinalaman or hindi ka sangkot, di ba? Pero ang nangyayari po, itong si Congressman Pulong Duterte, naduduwag. Nababahag ang kanyang buntot. Magaling lang po magsalita, magpasaring, maglabas ng mga sarili niyang opinion sa social media. Pero pag siya na yung naimbitahan, tahimik, purong buntot, naduduwag. Samantalang itong si Kong Sandro, sa dami ng mga batikos, maraming issues na dinadawit siya, dinadamay siya. Sinasagot niya yun ng maayos, professional, detalyado. At pag naimbitahan, uma-attend. So dito pa lang mapag-compare mo sa dalawa. Kung anong klaseng mga tao itong mga leader natin. Itong isang leader, duwag. Itong isang leader ay handa po tumulong sa investigasyon. Dito nga po sa issue sa may flood control.